unang nangarap, si Bobet. Ang kwento ni Rene Bobet Baterbonia ay katulad din ng marami sa atin. Small town boy with a big dream. Dito ho siya nagsimulang mangarap. Sa napakasimpleng basketball court na yan na gawa sa kahoy at konting bakal, na ang sahig ay lupa na baku-bako ni hindi sementado, pero yan daw ho ang naging susi kung bakit siya naging matatag. Heto pa ang mga hindi malilimutan sa kanya. Bago raw lumuwas pa Maynila, si Bobet, nagboluntaryo pa raw itong tumulong sa Brigada Eskwela ng dati niyang eskwelahan sa Talacogon. Pumupunta lang siya doon, nagpintura, nagwawalis, sakit. Kahit wala na siya, mahal na mahal siya namin. Nung nag-aral daw si Bobet sa Ateneo de Davao, naging malapit niyang kaibigan at teammate sina Maki at Matt. Since nung pag-move niya ng dorm po, doon kami nag-close agad. Kapag may gala kami, tapos wala kang pera or wala kang damit na susuotin, mapapahiram siya. Sobrang bait, ma'am, hindi marunong magalit. Kung maaari, kaibiganin niya yung kalaban. Ganun. Hindi niya gusto nga may kaaway siya, ma'am. Nandito tayo sa kwarto niya ngayon kung saan siya natutulog dito sa dorm namin. May mga naiwan pa siya ng mga gamit dito. Panggala niya ng mga t-shirt yan. Si Bobet is always yung positive. Siyang palaging nag-give hope sa amin. Hindi yan siya na down. Dream come true niya talaga na makarating dun sa Ateneo de Manila kasi dream school niya yun. Nangihinayang, ma'am, kasi nawala na yung one of the greatest future ng Pilipinas, ma'am. Kasi si Bobet, mayroon talagang mararating, ma'am. Ang Ateneo de Davao University, kung saan nag-high school si Bobet, nag-alok ng full scholarships sa lahat ng mga naulilang kapatid niya. Ipapangalan din sa kanya ang covered court dito. Ang kanyang jersey number 2, ni-retire na rin ng eskwelahan. Wala nang ibang player sa kanilang universidad na makagagamit.